Naniniwala ka ba na dadating daw yung taong nakalaan sa'yo sa tamang panahon? Pero paano kung tumanda ka na? Di pa din siya nadating. Hanggang kailan ka maghihintay? Pero subukan mo kaya na ikaw yung maghanap. Baka kasi naghihintay din siya para sa'yo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Habang nagkukulong ako sa silid ko, nakahiga lang ako sa kama. Habang ang isang kamay ko nakahawak sa telepono ko. At ang isa naman naglalaro ng lato-lato. Eto na. Malapit na. Kaya lang, biglang bumukas ang pintuan ng silid ko. Anak, busy ka ba? Tara sa simbahan, samahan mo ako tapos mamibili na din tayo ng mga gamit sa bahay. Ano bang ginagawa mo? Bakit ang daming tissue na nakakalat? Papa, bakit ba pasok kayo ng pasok na di man lang nakatok? Anak, ano ba kasi yung ginagawa mo? Bakit nakakumot ka tanghaling tapat, napakainit? Wala papa. Sige po, hintayin niyo na lang po ako sa labas. Sige anak, bilisan mo na ha. Magbihis ka na. At saka, bakit ganito yung amoy sa kwarto mo? Amoy malansa. Wika ni papa na yun. Lumabas na siya sa silid ko. Nakakainis naman. Kasi kumayat sa kumot ko yung ano. Alam niyo na yun. Kaya nagmadali na ako at nagbihis na kaagad. Pag-alis namin ni Papa, diretso lang kami sa simbahan. Tapos eto, tahimik lang ako. At matapos makapagsimba, dumiretso na kami sa palengke kung saan namili na kami ng mga gamit sa bahay. Madami kang makikitang mga kakaibang bagay sa lugar na to. Mga bagay na normal na lang sa mga taong dumadaan dito. Pero may isang lugar dito na paborito kong puntahan. At isasama ko kayo dun. Papa, mauna ka nang umuwi ha. May dadaanan muna ako. Anak, sa manghuhula ka na naman ba pupunta? Alam mo anak, hindi totoo yung mga hula na yan. Papa, hindi ako doon pupunta. Doon ako pupunta sa best friend ko. Sige anak. Basta umuwi ka bago dumilim. Opo, Papa. Naghiwalay na kami ng landas ni Papa. Pauwi na siya. Ako naman papunta na sa manghuhula. Si Papa kasi, hindi naniniwala sa ganun. Malas daw yun. At saka, masamang espiritu daw yung ganun. Kaya, wag daw akong maniwala. Ako naman, wala namang masama kung maniwala. Kaya nga papunta na ako dun sa bahay ng manghuhula. Tao po.
Tao po. Mula sa isang saradong pintuan, sumilip ang isang matanda. Ikaw na naman. Wika niya. Opo, Manong. Ako nga po. Bakit ba lagi kang andito? Wala nga kasi akong makita sa kapalaran mo. Wika ni Manong na eto. Diretso na akong pinapasok sa bahay niya. At mula sa loob, may makikita kang mga iba't ibang imahe at mga bagay na nakakatakot pero sanay na ako. Manong, malay nyo't may makita na kayo ngayong araw na to. Iho, patingin ang kamay mo. Wika ni Manong na eto. Nagsindi na siya ng kandila na kulay itim, tapos hinawakan na niya yung kamay ko. Tahimik lang si Manong habang nakatingin sa kandila. Doon daw kasi nakikita sa apoy ng kandilang itim yung kapalaran eh. Manong, meron na po ba kayong nakikita? Ano po, maganda po ba siya? Sexy? Malaki po ba yung suso? Iho, manahimik ka, ang ingay mo. At napakamanyakis mo. Pero wala akong makita eh. Pero dapat talaga meron. Kaya lang, parang masyadong makapal ang mga usok na para bang natatakpan ng kapalaran mo. Manong, hawiin mo ang usok. Iho, hindi ko mahahawi ang usok. Pero nakakapagtaka. Bakit mausok ang kapalaran mo? Wala akong makita. Manong, manghuhula ka po ba talaga? Baka naman, fake na manghuhula ka. Matapos kong sabihin yun, bigla na lang humigpit ang pagkakahawak ni Manong sa kamay ko. Nagalit ata. Pero pagtingin ko kay Manong, natakot ako. Kasi nakatingin siya sa akin tapos kulay puti lang yung mga mata niya. Nawala yung itim sa mata. Gusto ko nang tumakbo dahil sa takot. Kaya lang, sobrang higpit ng pagkakahawak ni Manong sa kamay ko. Kaya hindi ako makawala. At bigla na lang humangin ng napakalamig. Tapos, lumaki yung apoy ng kandila. Natatakot na ako sa nangyayari. Para kasing sinasapian si Manong. Gusto ko na lang talagang tumakbo papalabas. Kaya lang bakit di ako makaalis? Parang ang bigat ng pakiramdam ko. Hanggang sa bigla na lang namatay ang kandila. Tapos ito, binitiwan bigla ni Manong ang kamay ko. At yung mga mata niya, bumalik na sa dati. Sobrang takot na takot ako sa mga sandaling to. Iho, okay ka lang ba? Manong, kayo po ang dapat tanungin ko. Okay lang po ba kayo? Okay lang ako, Iho. Bakit? May nangyari ba? Wala po, Manong. Sige po, aalis na po ako. Kaya ito, tumayo na ako at papalabas na sana ako. Kaya lang, tinawag ako ni Manong. Iho, teka lang. May ibibigay ako sa iyo, pampaswerte. Manong, kondom po ba yan? Naku, marami po ako niyan. Sa iba nyo na lang po ibigay.
Iho, nagkakamali ka. Halika, tanggapin mo. Kaya ito, bumalik ako sa pagkakaupo at kinuha muli ni Manong ang kamay ko tapos ito, may inilagay siya sa palad ko. Isang lumang bagay, parang tela na may laman sa loob. Tapos maliit lang at ito, biglang umapoy yung kandila at dahil sa takot, umalis na talaga ako. Hindi na ako nakapagpaalam kay Manong ng maayos. Nakakatakot kasi. Ngayon ko lang naranasan ng ganun. Para siyang sinapian kanina tapos hindi niya alam ang nangyari. Pero ano ba tong natanggap ko? Pampaswerte ba talaga to?